So tayo ngayon ay manalangin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Nandito muli kami para makinig sa inyong banal na salita. Ipadala niyo po ang inyong banal na Espiritu Santo na siya magbubukas at magtatanglaw ng aming kalooban para mas lalo namin maunawaan ang inyong karunungan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang umaga po sa ating lahat. So, ipagpapatuloy po natin. Sorry po last week kasi hindi po tayo nakapag-Bible study dahil wala akong nakuhang pare. Hirapan ako kumuha ng pare kasi may mga lakad silang lahat. Hindi ko masalo kasi meron tayong kick-off match, no? Kaya yung aking assistant. Ito ka, Phoebe. Okay, so balik po ang ating pong pag-aaralan ngayon ay yung lesson sana last week at yung kung para po sa ngayon. No? So, ang first story is first miracle of the loaves and the second story is Jesus walks on water. Okay, so ito po yung ating pag-aaralan. Sige po, ating pong simulan, ating babasahin muna itong unang kwento. Okay? First miracle of the loaves. It was now getting late, so his disciples came to him and said, "This is a lonely place, and it is now late. You should send the people away and let them go to the farms and villages around here to buy themselves something to eat." Jesus replied, "You yourselves give them something to eat." They answered, "If we are to give them food, we must go and buy 200 silver coins worth of bread." But Jesus said, "You have some loaves. How many? Go and see." The disciples found out and said, "There are 5 loaves and 2 fish." Then he told them to have the people sit down together in groups on the green grass. This they did in groups of hundreds and fifties. And Jesus took the 5 loaves and the 2 fish, and raising his eyes to heaven, he pronounced a blessing, broke the loaves, and handed them to his disciples to distribute to the people. He also divided the 2 fish among them. They all ate, and everyone had enough. The disciples gathered up what was left and filled 12 baskets with broken pieces of bread and fish. 5,000 men had eaten there. Okay, balik na muna natin. So, tingnan po natin yung mga elements po ng first miracle of the loaves. Gusto ko pong ipaliwanag ito sa konteksto ng pagiging isang sambayanan ng Diyos, pagiging isang simbahan. Mga disipulo ni Jesus, at ano dapat ang ating gagawin upang tunay tayo maging tagasunod ni Jesus. Hindi lamang isang individual, kundi bilang isang pamayanan. Dahil ang tawag ng Diyos sa atin ay hindi lamang isa-isa. Isa, tinatawag tayo. Ngunit tinatawag din po niya tayo bilang isang komunidad. Kaya dito po natin unawain kung ano ang mapupulot natin sa first miracle of the loaves. Sabi po dito, it was now getting late, so his disciples came to him and said,
This is a lonely place and it is now late. Yung pong sitwasyon, it is now late. It is getting darker. A lonely place. Alone. Isolated. Pwede po nating masabi na ito ang sitwasyon ng sambayanang Kristiyano. Ang mga tagasunod ni Jesus. It's getting late. Medyo madilim ang sitwasyon. Parang nag-iisa. Parang wala tayong mapupuntahan. Nag-iisa tayo. Maraming hinaharap ang sambayanang Kristiyano, but nag-iisa. Paano kaya natin haharapin ang mga bagay na ating hinaharap, no? Kung tayo ay nasa isang lugar na malayo sa iba? Saan tayo hihingi ng tulong? You should send the people away and let them go to the farms and villages around here to buy themselves something to eat. Noong nakita ng mga apostoles ni Jesus na ang daming tao at nagugutom at nasa isang lugar sila na malayo, anong kaagad ang naisip ng mga apostoles? Paalisin mo lang yan sila. Distorbo. Distorbo eh. No? At wala tayong maibibigay sa kanila. Yun kaagad. Ang una nilang nakita ay hindi nila kayang tugunan ang sitwasyon. Hopeless kaagad. Wala tayong magagawa dyan. Paalisin na lang. O umalis na lang tayo. Iwanan na natin sila. Yun kaagad ang una nilang naisip. No? Sabi, pumunta sila doon sa mga farms at doon sila kumain. Huwag dito. Hindi natin kaya. Okay? Next. Jesus replied, ano pong sagot ni Jesus? You yourselves, give them something to eat. Ibang-iba ang tugon ni Jesus. Sila sabi nila, wala tayong magagawa dyan. Paalisin na sila. But ang sagot ni Jesus, pakainin niyo sila. Okay? Karamihan po, kapag po natin ito naririnig, palagi natin kaagad iniisip yung pang-spiritual na bagay. No? Feed them spiritually. But in the Gospel of Mark, no. This is about feeding the hungry. Yung gutom. Not only spiritually, but also physically. You yourselves give them something to eat. Noong sinabi ni Jesus na pakainin sila, ngayon naman, naging ibabaw pa rin ang kanilang takbo ng isip na hindi nila kaya. Ayaw nilang makialam. Ayaw nila na meron silang pananagutan. Ano ang kanilang sagot? If they answered, if we are to give them food, we must go and buy 200 silver coins worth of bread. Ibig sabihin, nagbilang kaagad sila. Naku, ang laki ng gastos niyan. 200 silver coins worth of bread. Dahil ngayon nga lang, no, mag-produce daw tayo ng 200 silver coins. Bigay niyo sa akin. Kapakain natin na maraming hirap. But, ano kaagad yung isip ng mga apostoles? Ang hirap niyan. Hindi natin kaya yan. Ang dami nila. Hindi natin kaya. Ngunit ang sinasabi ni Jesus, pakainin ninyo sila. Kayo mismo, pakainin sila. Pero sila, hindi namin kaya. Magkaiba ang isip ni Jesus at ang takbo ng isip ng mga apostoles. But Jesus said, ito si Jesus, talagang hindi. Sabi ng mga hindi kaya. Si Jesus, hindi nasusurrender. Sabi niya, you have some loaves. How many? Alam niyo po, noong pong panahon ni Jesus, kapag ang mga tao ay naglalakbay, may baon yan. May baon po yan. Okay? How many? Go and see. Ano ang unang pinagawa ni Jesus sa kanila? Tingnan niyo muna, ano bang meron dyan? Iniisip niyo lang kasi palagi kung ano ang wala tayo. Kung ano ang hindi natin kaya. Bago tayo tumugon, tingnan muna natin, ano bang meron tayo?
Sabi nga po, nung po nag-meeting po ang mga obispo at mga eksperto sa teolohiya doon po sa Puebla, sabi nila, walang taong mahirap na wala siyang maibibigay. Lahat ng tao, kahit gaano man ito kahirap, meron siyang maibibigay. Wala man siyang pera, ngunit baka may talento siya. Lahat ng tao, wala tayong nasabi, itong mahirap na taong ito, itong pulubing ito, walang maibibigay. Meron siyang maibibigay. Yes. Ano bang ginawa ng ating Panginoon? Sabi niya, you have some loaves. How many? Bilangin niyo muna. Ano ba talagang meron tayo? Go and see. Pinadala niya. Tingnan niyo anong meron dyan. Huwag niyo ba sabihin na hindi pwede. Alam niyo po, ito po ang isa sa mga attitude na kailangan natin bantayan sa ating pong parokya. Kapag merong project, oy, hindi natin kaya yan. Mahal-mahal yan. Hindi natin kaya yan. Masyadong mahirap yan, Father. Naalala ko nung nagpa-Christmas tree fund drive, medyo na-late po ako nung kasi hindi ko na-project. May sabi sa akin, hindi yan kaya, Father. Ay, hindi kaya yan. Sabi ko, magpagawa tayo ng malaking Christmas tree. Super laki, ano? Ang laki-laki, gawa sa bakal. Nagbayad tayo na malaki nun. So, may nagsabi sa akin, naku, Father, ang laki ng expenses nyo. Baka malugi kayo dyan. Ako, hindi. Tingnan natin, pupulungin natin yan. Pero, sa totoo lang, hindi ko rin alam na talaga mapupuno. Napuno naman, salamat sa Diyos, ano? Pero, sana bilang mga taga-sunan nating Panginoon, meron tayong ganong attitude. Hindi naman tayo pabaya. Of course, kinalculate ko yun, ano? Meron naman tayong calculation. Pero sana yung ating attitude, no? Na kapag merong proyekto at alam natin ito ay makabubuti sa ating pamayanan, huwag kagad natin isipin, hindi natin kaya yan. Kasi kapag umpisahan natin na hindi natin kaya, talaga hindi nyo talaga kaya. Pero kapag tingnan natin, may posibilidad. Tingnan muna natin, anong meron dyan? Yun. So, go and see. At ano ang nakita? The disciples found out they have 5 loaves and 2 fish. 5 and 2 equals 7 again. The magic number 7 again comes out. 5 and 2. Ibig sabihin po nito, nakita nila ang dami pala. Kasi ibig sabihin po ng 7, lahat. Ibig sabihin, maliit man o malaki, nakita nila na ang bawat isa pala ay merong maibibigay. Yan po ibig sabihin ng 5 loaves and 2 fish. 7. Kahit sino pala, bata man o matanda, may maibibigay sa ating pamayanan. No? Kaya nga po, kahapon, no, meron tayong program ng Age of Legacy. Meron po tayong seminar, kaaya-ayang pagtanda. Kasi atin pong titingnan na matanda man o bata, may maibibigay para sa pamayanan. No? Nire-recognize natin. Kahit yung mga hindi na nakakakilos dahil may sakit sila, pwede pala sila. Meron tayong program doon, I Pray. Yun ang kanilang magagawa. Wala na sila siguro physically strength, but they can still pray for our parish. Okay, so yun po ang nais natin i-organize. So lahat po tayo meron magagawa. So, nakita nila, bawat isa may maibibigay. Then he told them to have people sit down together in groups on the green grass. Ano ang ginawa ni Jesus? Napaka-husay ng organizer. Pagkatapos makita na ang bawat isa pala ay may maibibigay, ano kagad ang ginawa ni Jesus? I-organize. Inorganisa niya ang mga tao in groups. Di ba po? Ito yung ating nais ngayon sa ating simbahan. Yung BEC natin, Basic Ecclesial Community. Ano pong ibig sabihin nun sa Tagalog? Munting Sambayanang Kristiyano. Ano po ang yung essence po ng BEC? Ang magkakapitbahay, mga 5 hanggang 7, ay maorganisa bilang isang
simbahan. Isang cell. No? Na ang mga streets natin, merong mga leader. Okay? Na ang mga streets natin magiging zones. Okay? So, ganun po. Organization. So, Jesus is acknowledging the importance of organizing ourselves. That we form a community. Na hindi lang tayo, oo, meron tayong mga talento, pero kapag hindi ito na-organize bilang isang pamayanan, maraming masasayang. Katulad noon, bago inorganize ni Jesus, parang walang pagkain ang mga tao. Parang gutom ang karamihan sa mga tao. At naramdaman ng mga leaders, ng mga tagasunod ni Jesus, na wala kaming magagawa dyan. Ang hirap-hirap niyan. Ngunit, may pinakita si Jesus sa kanila na mayroon silang maibibigay at i-organisa. At dito natin nakikita, they did this in groups of hundreds and fifties, meaning small groups, small Christian communities, no? Small groups of disciples of Jesus. Sige, sunod natin. And Jesus took the 5 loaves and the 2 fish, and raising his eyes to heaven, he pronounced a blessing, broke the loaves, and handed them to his disciples to distribute to people. He also divided the 2 fish among them. This is the miracle of the loaves. Jesus taking what we have, whether small or big, binigay natin sa Panginoon. Pinaubayan natin sa Panginoon, and this is the miracle. Because when we give ourselves, don't worry if it will bear fruit or not. It is God, it is Jesus who will offer it to the Father. Don't worry, wala akong napag-aralan, wala naman akong masyadong alam sa simbahan o sa Biblia. No, don't think like that. Always think that whatever I have, kung ano yung meron ako, ibibigay ko sa Panginoon at ibibigay ko sa kanyang mga kamay at hayaan siya na mag-alay, manalangin, at siya ngayon ang magbibigay to distribute it. Okay? Next. They all ate and everyone had enough. See? The miracle here. Kapag pala nagbibigay tayo at binibigay natin sa Panginoon, maliit man o malaki, walang magugutom. Ibig sabihin, matutugunan po natin ang pangangailangan ng ating sambayanan. Kaya nga po, paulit-ulit ko po sinasabi, hindi mahirap ang Pilipinas. Mayaman po tayo. Hindi lang tayo na-organisa bilang isang sambayanang Kristiyano. Sabi po, no? 80% po tayo Katoliko. Sus, kung ma-organisa lang talaga tayo, ang ganda ng Pilipinas. Ano? Sabi ko nga lang, paulit-ulit ko po itong sinasabi, no? Pero hindi pa po nangyayari. Pero inaayos po natin kasi kailangan namin ng mga tao, baka po meron po gusto mag-volunteer sa next na program kasi ang focus kasi ngayon ng ating simbahan ngayon, BEC, inoorganisa. Ang susunod po dyan ay ang stewardship program. Ano po itong stewardship program? Na tayo po ay lalabas doon sa nakaugalian natin na kapag kailangan natin ng pera para sa proyekto ay donation. Solicitation dito, solicitation doon. Gusto nating lumabas sa ganyang klaseng mentalidad at pamamaraan. Gusto natin na tayo ay maging tunay na tagapangalaga ng biyaya ng Diyos. Yun po yung steward, your managers of God's blessing. Ibig sabihin po niyan, yung bawat biyaya na ating natatanggap, meron tayong consciousness, meron po tayong kamalayan na maglalaan ako ng bahagya sa Panginoon. Hindi ko na aantayin kung meron bang project o wala. Magtatabi ako. Ang aking nga po lamang hinihingi ay magkano? Ano yun? Magkano yun? 10 pesos every day. Actually, binabaan ko na po yun ng konti. Ang ating pong target ay 2
250 pesos kada buwan. 250 pesos. Kaya niya? Gusto niyo ba akong tulungan na matupad ito? Alam po, ito po ang aking dream para sa ating parokya. Para yung mga proyekto natin ay hindi na tayo palaging nagsusulisit. Sana maging steward tayo. Ang aking pong pinapangarap ay ganito, na 4,000 parokyan. 4,000 lang ang hinahanap ko. 4,000 na parishioners. At ang bawat parishioners sa 4,000 na ito ay magbibigay ng 250 pesos every month. Nire-remit sa simbahan every month. Pinaparisibuhan every month. 250 pesos, kaya niyo yun? Pero kailangan kong maghanap ng 4,000. 4,000 times 250 pesos, magkano po? 1 million every month. Gusto niyo yun? Ibig sabihin nun, magpapaaral tayo ng mga bata, magpapakain tayo ng mga nagugutom, mas maganda ang ating medical service. No? Dito. Mas maganda ang servisyo natin. Hindi na tayo pwedeng palaging, pag may activity, solicit. Pag may activity, solicit. Para tayong beggars. Sige nga, tulungan mo kami. Sana magkaroon ng pagbabago ang isip natin na tulungan niyo akong maghanap ng 4,000 parokyano. Alam niyo ba kung ilan po tayo dito sa buong 6 na barangay? Aabot po tayo na more or less 70,000. Individuals to ha? Individuals. Sa 6 na barangay. Sa 70,000 na ito, naghahanap lang po ako ng 4,000. Ito po yung next na project natin na gusto kong bigyan ng pansin. 4,000 na organize. Titingnan, maliit lang, 250. Wala pa nga yung 10 piso sa isang araw. No? Kasi kung 10 piso, yan 300 yun. No? Diba? So, gano'n lang po. Kailangan lang natin maorganisa ang sarili natin. May 1 milyon tayo sa isang buwan na gagamitin natin sa mga programa sa simbahan. At kung meron tayo yan, hindi na po tayo kailangan pag-solicit pa. Kapag merong program. Of course, tatanggap pa rin tayo kung merong magbigay. Ngunit, hindi na po iyon ang ating pangunahing pamamaraan. No? So, ito po yun. Ito po sa konteksto po ng basic ecclesial community na maorganisa po tayo at tayo mismo bilang pasalamat sa Panginoon, nandito po ang 10 piso sa araw na ito para sa iyo. Kung lahat tayo gagawa ng gano'n, ang laking tulong na magagawa natin sa ating pamayanan, sa ating simbahan. So ito po ang miracle of the loaves. Tinitingnan ng ating Panginoon, tinatanong niya tayo, ano bang meron ka? Ano bang pwede mong maibahagi? At kailangan natin i-organisa ang ating sarili at ialay sa Panginoon kung anong meron tayo at siya nang bahala. At ako po'y naniniwala na kapag gagawin po natin ito, maraming bagay tayo magagawa. Tingnan niyo lang po yung ating announcement ngayon, no? Magkano na yung ating nalikom sa mga barya-barya na binibilang nila Tita Florence at ni Jane, no? Mga barya-barya, 49,000 na. 43 ba yun? 43. Pero 43,000 na rin po yung nagamit. No? Ang naiwan na lang po dyan na ang sukli ay 475 pesos. No? may pumapasok, may lumalabas. Pero hindi pa tayo nagkulang. Hindi pa tayo nagkulang. Tuloy-tuloy ang pagpapaaral natin sa mga bata. Kasama po si Phoebe dyan. Scholar po natin si Phoebe. Graduating si Phoebe, ano? Graduating po si Phoebe ngayon. Okay? So, isa po siya sa ating tinutulungan sa pagpapaaral. Ano? So, ito lang po. Ito po ang isang miracle of the loaves na pwede po nating matutunan at sana mangyari sa ating parokya. Okay? Meron po kayong tanong? Bago po tayo magpapatuloy sa ating sunod na kwento. Tanong po or reflection? Meron po ba? Yes, Tita Flori.
this miracle, Father, can we aptly say that this is also a miracle of the heart for each and every person there in that place, or each and everyone here. The miracle of the heart, the metanoia, the change of hearts. Yes, of course, alam niyo po, kaya na po hindi ko po inuumpisahan yung stewardship program dahil magiging matagumpay lang po ang stewardship program kapag merong maayos na paghuhubog ng puso. Marami na pong nag-attempt sa ibang mga parokya na inunan na agad yung pangolekta ng pera. Nung nandoon pa yung pare na talagang masigasig, okay. Nung napalitan na yung pare, wala na din. Or kahit nandoon pa nga yung pare, wala na. Dahil po, kulang sa paghuhubog ng puso. First of all, we need to have that spirituality. Kasi, bakit po? Kasi kapag wala po sa puso ng tao yung diwa ng pagbibigay at pagbabahagi, kahit may milyones pa yan sa kanyang kaban, hindi po maglalabas ng 250 yan. Hindi po maglalabas yan. Magre-reklamo pa yan. Sasabihin pa yan, nangagwarta naman si Father. Sasabihin pa yan ganun. Kahit may milyones yan. Ngunit, kapag may puso na mapagbigay, dahil alam niya kung bakit siya nagbibigay, na gusto niya magpasalamat sa Panginoon, na-touch po ako. Isang araw po, nag-meeting po ang mga leaders ng ating simbahan. Na-mention po namin sa meeting namin, wala tayong pagbili ng materials. Hindi pa tayo naka-request ng materials natin para sa ating BEC. Alam niyo po ba kung sino unang nagbigay? Isang lola. Nagbigay ng 32 pesos. Pamasahe niya yun, ibig sabihin maglalakad na lang siya pag-uwi. Nagbigay ng 32. At alam ko, mahalaga yun sa kanya. Ngunit dahil nandoon ang puso ng pagbibigay, nagbibigay. Ngunit kapag wala po yun, walang conversion of the heart, wala po talaga mangyayari. No? Kukutyain lang ang lahat ng mga activities dahil sasabihin, pera-pera na naman. No? Ganun po yun. No? So, tama po si Tita Flory, nandun po yung kailangan po. First of all, the first miracle was the conversion of the heart of these people. Binigay nila, pinakita nila, ito meron kami. Bakit? Dahil dati, nagtaguan lahat. Ako, wala tayong mabibilhan dito, malayo sa village, malayo sa farm. Baka magutom tayo, tinatago lahat. Kanya-kanyang palusot, wala. But nung nakita ni Jesus, nung nakita nila na may inalay si Jesus, yung po sa isang version, meron pong isang bata. I think that's the Gospel of Luke. Ito po, Gospel of Mark kasi ito. Wala pong bata dito. Sa Gospel of Luke, Luke or Matthew, nandoon po yung isang bata. Simbolo ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Diba sabi ni Jesus, if you want to be great, you must be the last of all. You must become like little children so that you will enter the kingdom of God. So yun pong bata doon, simbolo po yun ng isang tunay na tagasunod ni Jesus na nagbibigay ng kanyang sarili. So, ito rin po ang sinasabi ng ating Panginoon. Yes po. Nung pag-issue ako ng Sacred Heart, maaga sila mag-start ng BEC. Siguro we could learn from their experience. Tama sila yung Father sa una. Pampanya, very serious, yung bandang uli, hindi ko maintindihan bakit may kermet itong mga kuripot, mga cake itong mga tao. Bakit Bisaya, o kuripot, naging kuripot Tagalog. Bakit ang laki-laki Father ng Sacred Heart? Mas malaking yun. Bakit suddenly nawala? Ano kaya experience nila Father? Siguro you can learn from their experience.
So that meron mga peoples na ma-avoid natin. Yes. Ako pala sa walang gusto ko. Nung una, we fully support that DEC, no? Nakita ko maraming aspects yun, no? Pero sa iyo, sinasabi pa rin, very simple, isa lang ang goal mo muna, ano? Although ang DEC, pwede maraming goals sila, ito, no? Hindi ko lang alam pa rin kasi hindi man ako member ng TPC rin, no? Bali Pastoral Council, ano? Hindi ko lang alam pa rin, ngayon wala na yata. Sige po. Tama po, no? So, kailangan talaga, we learn from the experience of other people. Okay? So, meron po ba? Meron pong insight tungkol po sa Miracle of the Loaves? Yes, Tita Arcy. Sa experience ko po, sa umpisa, pag may nagtingin, ang tinitingnan, the first thing na nakikita ay ang sarili. Gaya ko, ay naku, ako lang, hindi ko inakala kung ako lang. Pero kung hindi mo inisip yung sarili mo, makakaya natin yan. As a group, at marami pa, madali talagang magkuha. Kaya sa ano dapat, huwag natin titingnan ang ating sarili, malawak dapat ang ating paningin. Yes, no? So we are not alone. No? So we work as a community. Tama po yun. No? Kaya yun po yung gusto nating buuin sa ating parokya. Okay, yung community spirit po ang ating kailangan. Kaya nga po, sa ating pong piyesta, iyan ko lang po, di ba sa June 8 ang ating piyesta, no? Napagkasunduan po na i-involve ang 6 na barangay. So, paano po yun na para magkaroon ng community spirit? Napagkasunduan po na ang bawat barangay sa araw ng piyesta, alas 6 ng umaga, ay merong yung umiikot para mag-ingay, no? Merong banda. Bawat barangay yun. Kasi may 6 na banda tayong in-expect na mag-ingay alas 6 ng umaga, iikot sa buong barangay. Kung taga-saan barangay kayo, iikot sila doon. At bawat barangay, merong kanya-kanyang imahe ng ating mahal na ina. May procession ng bawat barangay. At simula alas 7, at bago mag-alas 8, nandito ang 6 na barangay. Yan po ay isang pamamaraan lang po para mag-create yung community spirit natin. Ano? Kaya in-involve din po natin sa mga youth naman. Kahapon, kami meeting lang po namin ng SK. Sa Gundiang Kabataan po. Nandun yung 5 barangay. Yung isang barangay, hindi namin na-contact. No? So, nandun po ang mga SK officers natin. So, meron naman tayong gagawing IHMP Inter-Barangay Fiesta League. So, isa po yan sa mga pamamaraan, no? Para mag-create na tayo ng community spirit. Okay? So, yun po yun. No? So, yung goal po natin ay maging matatag ang ating sambayanan Kristiyano. So, first, creating community spirit. Kaya, in-involve din po namin ang mga barangay officials. Even po yung sa paglagay ng mga decorations, yung mga flaglets po ang ating ilalagay ngayon, we also requested them na sana sila po ang maglalagay. At their own expenses din po yun. No? Tulong na rin po nila para to create community spirit sa ating parokya. At alam natin, this will benefit all of us kapag meron tayong community spirit. No? And this is what Jesus did. No? He organized the people. He looked at their talents and contributions and offered them to God. And allow God to work when we give ourselves. At ito po ang diwa ng ating sambayanan Kristiyano. Okay? So this is the first miracle of the loaves. So kung wala na po tayong tanong, ipagpapatuloy na po natin sa next na story. Okay. Tuloy-tuloy po ito. Jesus walks on water. Okay. At ikukunin ko rin po ito mamaya bilang isang sambayanan Kristiyano. Okay, Jesus walks on water. Now, kapag po uunawain po natin ito, please, kailangan po natin tingnan na kapag po
binabasa natin ang Ebanghelyo, babasahin po natin ito sa pamamaraan kung paano nag-iisip ang mga tao noon. Okay? So, meron po nagtatanong, Father, totoo ba talagang naglakad si Jesus sa tubig? At hindi siya nalunod? Maaari. Bakit naman hindi? Kung siya ay, dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya ay Diyos, bakit naman hindi? Okay? Ngunit, hindi lang po yun ang punto ni Jesus. Hindi po yun ang pinakapunto ni Jesus na marunong siyang maglakad sa ibabaw ng tubig. No? Ano po talaga ang nais ituro sa atin ni San Marcos ang sumulat nito? Okay, sabi po dito, Jesus walks on the water. Okay, immediately, Jesus obliged his disciples to get into the boat and go ahead of him to the other side, towards Bethsaida, while he himself sent the crowd away. Okay, so, after feeding the people, sabi niya, go into the boat and go ahead to the other side. Bethsaida. Okay? While he himself sent the crowd away. So Jesus continued his ministry. No? And having sent the people away, and having sent the people off, he went by himself to the hillside to pray. Very, very important sa ating community life. Kapag po ating tinatatag ang ating sambayanan Kristiyano, ano pong tendency? Ay baka ma-focus tayo doon sa action. But Jesus was a very well-balanced person. He had action, and after that, he goes to pray. Recharge himself. To be with his Father, the source of his strength. He went by himself to the hillside to pray. Then, when evening came, again, it's becoming dark again. Okay? Last time it says it was becoming late. Now, evening came. Darkness. Ibig sabihin, again, the Christian community is experiencing darkness. When evening came, the boat was far out on the lake while he was alone on the land. So Jesus was there on the land, and imagine the boat very far on the lake, and it was getting dark. Again, for the Jews, a body of water, like a lake, yun po ang tirahan ng mga masasamang espiritu. Okay? Doon sa ilalim, nakatira ang mga masasamang espiritu. Now, sige, 47, 14. Jesus saw his disciples straining at the oars, for the wind was against them. Tuloy niyo po, dumidilim na, at opposite ang ihip ng hangin. Mahirap yun. Ang daming kumukontra. Okay? Nasa lawa sila. Tubig. Okay? The wind was against them and okay? So, this was their situation. The wind was against them. It was getting dark. At nasaan si Jesus? Kasama ba nila si Jesus? Hindi na kasama si Jesus. Nandun si Jesus nagdadasal. Doon sa lupa. It's like our situation now. Bilang simbahan. Nasaan si Jesus? Nasaan siya? Nasaan siya ngayon? Nakikita ba natin siya? Nahawakan ba natin siya? Parang ganito ang ating sitwasyon. Ang simbahan sa kasaysayan ng daigdig, ang simbahan ay parang ganito. Tayo lahat ay nasa bangka. Pinamumunuan ni San Pedro at ng mga apostoles. Dumidilim at ang hangin ay umiihip. Ang hirap ng kanilang sitwasyon. At tinatanaw lang nila, nandoon si Jesus sa lupa. Parang ngayon tinatanaw natin, nasaan ang ating Panginoon? Nasa langit.
Nasaan siya? Kapiling ba natin siya ngayon? No? Yan ang ating iniisip. No? Ito ang ating sitwasyon at ito rin ang sitwasyon ng mga apostoles noon hanggang sa ngayon. And before daybreak, he came to them walking on the lake, and he was going to pass them by. Before daybreak, ano pong naalala niyo yan? Bago sumikat ang araw. Alam niyo po ba kung ano nangyari? Bago sumikat ang araw, matapos inilibing si Jesus. Bago sumikat ang araw, sino ang pumunta doon kung saan nilibing si Jesus? Si Magdalena. Si Maria Magdalena. Bago sumikat ang araw, pumunta siya doon kung saan nilibing si Jesus. At noong pagpunta nila doon, ano ang nakita nila? Wala na si Jesus. Bukas na ang libingan. At may tumawag sa kanya. May nakita siya isang tao, akala niya isang hardinero. Sabi niya, saan niyo po dinala o nilipat ang katawan ng aming master? Hindi niya nakilala si Jesus. The Christ was risen. At ang sabi ni Jesus, Maria. Nung tinawag ang kanyang pangalan, doon pa lang niya nakilala si Jesus. Daybreak. Before daybreak. Isipin mo natin, madilim. Before daybreak, okay, madilim po, Good Friday, sa Black Saturday. Ang dilim-dilim ng Black Saturday. Then, before daybreak, on the third day, Jesus rose from the dead. Now, ito po yung sinasabi dito. Before daybreak, ang tinuturo po sa atin dito na itong si Jesus na makakasama ng mga apostoles ngayon na sasama sa kanilang bangka at sasamahan sila ay ang Jesus na muling nabuhay. At ito ang sinasabi sa atin ngayon bilang simbahan. Hindi nga natin siya kapiling ngayon physically, ngunit kasama natin siya, ang Jesus na muling nabuhay. Daybreak. And he came to them walking on the lake. Walking on the lake. Isipin po natin, uli, lawa, tubig, ay ang lugar ng masasamang espiritu. The abode of evil. Now ngayon, ang taong nasa ibabaw, sino ang mas makapangyarihan? Ang taong naglalakad sa ibabaw nun ay ang makapangyarihan sa lahat. Mas makapangyarihan sa kadiliman at kasamaan. At sino yun? Ang Diyos. In the book of Psalms, no, there is one portion there saying that God is above the waters. At ito po yung image dito. Kung ito po ay mababasa ng mga Hudyo, kaagad-agad may isip nila na ang Diyos lamang ang siyang makakalakad sa tubig. Kaya dito, this is a proclamation of faith. Ito po yung panampalataya ng mga Kristiyano na si Jesus ay tunay na Diyos. Noong ikinuwento nila dito na siya ay naglakad sa ibabaw ng tubig. He came to them walking on the lake and he was going to pass them by. Meron po ba yung similarity? He was going to pass them by. Naalala niyo pa ba yung kwento sa Emmaus? Nung habang naglalakad, pagkatapos pong nung araw ng linggong iyon, 2 disipulo ni Jesus naglalakad pabalik galing sa Jerusalem
papuntang Emmaus. At bigla-bigla na lang, mayroong isang estranghero na isabay sa kanila. At doon, nagkwentuhan sila. At doon, nagkwento itong estrangherong ito tungkol sa Eskriptura, tungkol kay Moses at sa lahat. At doon, ipinaliwanag niya ang salita ng Diyos. At nung nakarating na sila doon sa Emmaus, ano ang ginawa nitong estrangherong ito? Sabi doon na parang magpapatuloy siya sa kanyang paglalakad. No? Habang yung dalawa, dahil taga doon sila, humihinto na sila. Ngunit itong estrangherong ito, parang tuloy-tuloy ang kanyang paglalakad. Tuloy-tuloy siyang naglalakad. Anong ginawa ng mga estranghero? Anong ginawa ng dalawang disipulo? Sabi niya, huwag ka nang magpatuloy. Pumunta ka na sa amin at kumain dito sa amin. Inimbitahan nila itong estrangherong ito na pumasok sa kanilang tahanan. Similar din po yan. Jesus was going to pass by them. Next. When they saw him walking on the lake, they thought it was a ghost. Okay? It was a ghost. For they all saw him and were terrified. But at once he called them out, "Courage! Do not be afraid. It's me." Okay? Don't be afraid. Okay? Nagpakilala si Jesus sa kanila. Katulad din po doon sa road to Emmaus, nagpakilala si Jesus sa pamamagitan ng pagpira-piraso ng tinapay. Dito naman, nagpakilala si Jesus, telling them, "Courage, it's me. Don't be afraid." Nakilala nila ngayon si Jesus na kapiling nila. Next. Jesus got into the boat with them, and the wind died down. They were completely astonished. Jesus, first of all, wanted as if passing by. But they invited Jesus to be with them. Also with this one, Jesus got into the boat. Pinapasok nila si Jesus sa kanilang bangka. And this is what we also need bilang simbahan. No? That for us, para maharap natin ang problema ng simbahan at ang lahat ng mga pagsubok ng ating simbahan, kailangan nating imbitahin si Jesus sa ating buhay, sa ating pamayanan. Dadaan siya. Palagi siyang dumadaan sa atin. Tinawag ba natin siya, "Panginoon, kailangan ka namin"? At ito rin po, sabi, "Ito ako, huwag kayong matakot." At pinapasok nila si Jesus sa kanilang bangka. And the wind died down. Ang hangin din po, simbolo po ito lahat. Anything is against them. But when it says there, the wind died down, ibig sabihin, natalo ang lahat na kumakalaban sa kanila. Dahil nasa puso nila, inimbitahan nila si Jesus sa kanilang buhay. Kung atin po itong i-connect doon po sa una nating kwento, ganoon din po. No? Yung sa atin pong una nating kwento, parang napakalaki ng problema ng mga apostoles. 200 silver pieces worth of bread. Dami-dami siguro yan. Santrak ba yan? Ang dami-dami doon. Ang laki ng kanilang problema. Ngunit si Jesus ang siyang nagbigay ng solusyon sa kanila. Inialay nila kay Jesus ang lahat. At ito rin po, kapag kapiling pala natin ang ating Panginoon, matutugunan natin, mahaharap natin ang lahat ng mga problema at mga pagsubok sa ating pamayanan. So, dito po, makikita natin
This is our Lord Jesus, telling us always the importance of faith. Faith. The first story is also about faith. Bakit? Yung sa first story po natin, sila mismo wala silang. Kasama na nga nila si Jesus. Kasama nila si Jesus. Sinasabi na nga ni Jesus, pakainin niyo sila. Nagsasabi pa din, hindi namin kaya yan. Inuutusan na nga sila ni Jesus. Nagsasabi pa rin, hindi namin kaya yan. No? They didn't have faith in Jesus. They did not have faith in themselves also. So Jesus wants to remind us, no? To cling to our faith, to cling to His promise, that He said, I will be with you until the end of time. So always hold on to that. That whatever we will be facing as a church, as a community, since we hold on to our faith, we know God in Jesus will lead us to the right path. Siguro ngayon medyo madilim. Siguro naglalakbay tayo. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng alon, madilim. Ang hirap. Ngunit sinasabi ni Jesus, it is I. Don't be afraid. Have courage. So, that's the importance of faith. That's why now the year of faith. We are in the year of faith. God wants us to really strengthen our faith. What is faith? According to the letter of Paul, according to the letter to the Hebrews, to believe on things that we do not see, and to hope for things that we do not see. To hope. Faith and hope always go together. No? Kaya nga, yung po mga taong wala ng hope, wala pong faith. Walang faith, kaya walang hope. No? Because they don't have faith in a God who can help them, so what do? Atay. No? Because no faith. No? Base po sa mga pag-aaral, Christian countries are very less po ang suicide. Less po ang suicide sa mga Christian countries. Mataas po ang suicide sa mga those countries who had no God, don't believe in God. Ang taas po ng suicide. Not necessarily those countries who really yung naipasok nila sa isip ng mga kabataan na hindi kailangan ang Diyos, hindi mahalaga ang pananampalataya, ang dami pong nagpapakamatay. But in countries na kahit mahirap, ngunit nandoon ang pananampalataya sa Diyos, hindi po nawawala ng pag-asa. Okay? So I think that's the main points of our stories. Okay? Meron mo also 50. Meron also. Wala na. Okay. For they had not really grasped the facts of the loaves, their minds were dull. Ganito rin po ang ating sambayanan. No? 2,000 years na tayo, marami pa rin sa atin hindi pa rin nakakaintindi kung ano ba talaga gusto ituro ni Jesus. Ano? Simple lang naman sana, pagmamahal. Hindi ba maiintindihan? Ano? Having crossed the lake, they came ashore at Gennesaret where they tied up the boat. Gennesaret. Alam niyo po yung Gennesaret? Yan po ay lugar ng mga pagano. They were crossing the other side pala. They were crossing to the side where people do not believe in God. They were going to that place. No? Naalala niyo po, dito po nagaling yung isang taong demonya na possessed. Okay? So they were crossing to that part of Israel. As soon as they landed, people recognized Jesus and ran to spread the news throughout the country. Wherever he was, they brought to him the sick lying on their mats. So these people, yes, they were not Jews, but they heard about Jesus. Next. And wherever he went,
to villages, towns, or farms. They laid the sick in the marketplace and begged him to let them touch just the fringe of his cloak, and all who touched him were cured. Ano ba next? Ibalik mo lang. Okay. Ito lang pong part ng... Sige. Baba pa. Sige pa. Okay. Wherever he was, they brought to him the sick lying on their mats. No? Isa po sa gustong ituro ngayon ng mga theologians, no? Kung ano dapat ang misyon ng simbahan. No? Dahil po sa globalisasyon, ano po nangyayari ngayon? Yung lahat, gusto mong malaman kung anong nangyayari sa Roma, nakala sa computer, no? Nakikita mo na agad live, doon na doon. Anong news sa ibang bansa? No? Di ba, nung pinatay nila si Osama Bin Laden, live nila nakikita. No? Actual itself, doon. Kung gusto natin malaman, meron tayong access. At dahil din po sa migration, iba't ibang tao, iba't ibang relihiyon, nagkakasama. Katoliko, Protestante, Muslim, Buddhist, Hindu, pwedeng magsama sa isang pamayanan. At nakita natin na ang bawat kultura at bawat relihiyon, nakikita natin na merong magandang sinasabi ang bawat isa. Meron din mga mababait na mga Hindu, mga Muslim, mga Buddhist. Meron din mga mabait na mga Katoliko. Meron din, ano? Meron din, no? Meron din mga mabait na mga Protestante. Kung may mga mabait sa kanila, ibig sabihin, gumagalaw ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya, dito po, papaano ang iba't ibang relihiyon, papaano magtutulungan. At isa po sa mga pamamaraan dyan, kapag tayo ay tumutugon sa pangangailangan ng mga mahihirap. Katoliko man o hindi, Muslim o Buddhist, ito ang ating misyon, ang pagtulong sa ating kapwa. Na maipakita natin ang pagmamahal ng Diyos sa ibang tao. Ang misyon po ng simbahan ngayon ay hindi na po iyong katulad noong unang panahon, na kapag pupunta tayo sa ibang lugar, yung lahat ng mga hindi naniniwala sa Diyos, ay gagawin mo Katoliko, bibinyagan mong lahat. Pag hindi ka magpapabinyag, patay. No? Ganun noon, di ba? Ngayon po, hindi na po ganyan. Ngayon, pupunta tayo sa iba't ibang lugar, hindi para gawin silang Katoliko o Kristiyano. Ang ating misyon ay ipapadama sa kanila ang pagmamahal ng Diyos. Yan ang ating misyon sa maraming pamamaraan. Kung sila ay kusang magpapabinyag, tatanggapin natin sila. Dahil ang pagpapabinyag at ang pagiging Kristiyano ay hindi natin gawain. Hindi natin gawain yan. Gawain yan ng Diyos. Ang gawain natin ay ipadama sa mga tao ang pagmamahal ng Diyos. Kung ang isang tao ay magiging Kristiyano, hindi natin yan mapipili. Ang Diyos ang siyang gagawa niyan ng paraan kung yun ang nais niya sa taong ito. Kaya ngayon, tayong mga misyonero, kapag pinapadala tayo sa misyon, hindi na po natin misyon yung ilan na bang nabinyagan natin doon. Yung mga dating mga nakabahag, nabinyagan nyo na ba at naging Kristiyano na ba sila ngayon? Hindi na po tayo ganun ngayon. No? Dahan-dahan, namumulat ang ating simbahan na hindi iyan ang misyon ng simbahan, kundi ang misyon natin, ipadama ang pagmamahal ng Diyos sa iba. Mahirap po paminsan-minsan unawain yun kasi
Paano sila, Father? Hindi sila nabinyagan. Maliligtas ba sila? Huwag mo nang problemahin yun. Diyos nang bahala doon. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. Bakit mo naman pinoproblema yun? Kung maliligtas sila o hindi. Diyos lang nakakaalam nun. Diyos lang nakakaalam ng puso ng tao. Hindi natin malalaman yun. Hindi nyo malalaman yung isip sa puso ng inyong asawa eh. Yan, ibang tao ba? So, huwag na tayong lumayo. Asawa nga, kapatid, kaibigan, hindi nalalaman yung puso nila talaga, yung naglubusan. Ibang tao pa kaya, ibang relihiyon, ibang kultura, uunawain natin, hindi pa rin kaya yun. Kaya, sana, mas maging conscious po tayo. Kahit ang ating Panginoong Hesus, hindi niya pinipilit ang mga tao na sumunod sa Kanya. Ngunit tuloy-tuloy ang paggawa niya ng kabutihan. Yun po yung sinabi sa Acts of the Apostles, no? That the Christian community, the disciples of Jesus, were doing good continuously. Yun po ang naging image ng mga tao sa kanila. Sila ay tuloy-tuloy na gumagawa ng kabutihan. At dahil doon, maraming sumama sa kanila. Ngunit hindi nila naging pangunahing misyon na binyagan ang bawat isa. Doon po yung mga, siguro, ngayon masasabi natin baka pagkakamali ng ating simbahan noon. Kaya nga si Pope John Paul II, may time po na nag-apologize ang simbahan sa mga kultura at mga indigenous people na naging, na iba ay napili. Okay? So yun po yung the sword and the cross. No? Pag hindi mo tanggapin ang cross, may sword. Okay? So, sige po, meron mo ba tayong tanong or reflection? Yes, Ate Susan. Inside, yes. Yung 52, verse 52, they did not, for they had not really grasped the fact of the loaves, their minds were dull, referring to the apostles. And then, it continued, having crossed the lake, they came ashore at Gennesaret, where they tied up the boat. And the people recognized Jesus. The apostles did not recognize Jesus, but the people in Gennesaret recognized people. With that, can we connect that to, how do you call that? You take for granted what you have. Like Jesus, they were in the company of Jesus all the time, and yet they could not recognize him. He passed them by, they were still afraid, even with Jesus there. But the people, Gennesaret, the Gentiles, they recognized him, they had faith in him, they brought the sick to be healed and everything. Isn't that happening to our church right now? Yes. That the ones who are close to the church, they somehow, they don't evangelize anymore. They don't bring people to Christ. How do we solve that problem? When we are supposed to be evangelists, we take for granted because we know so much about the Bible, we don't go out anymore and lead people to Christ. Yes, you're right. No? Sometimes we really take for granted how much we have as people active in the church, even as Catholics, how much gifts we have as Catholics. We have the Word of God. We have the Eucharist. We have the sacraments. We have the organization. We have everything. Practically, we have everything as a church. But still, it's sad that we are not yet doing that big impact. Real impact to the world. Tingnan po natin sa ating bansa. No? I think nasabi ko dito sa simbahan ba yun? Na ang Katoliko sa Pilipinas ay more or less 80%. Katoliko yan. Hindi po yan Christians or other denominations. Katoliko, more or less 80% po tayo. Yung mga nabinyagan. Ngunit, ilan lang po ang nagsisimba sa 80% na ito?
At least nagsisimba lang. Nagsisimba linggo-linggo. Ilang porsyento lang? 10%. 10% lang po sa 80% ng mga Katoliko sa Pilipinas, 10% lang ang regular na nagsisimba. At least linggo-linggo. At sa 10% na ito na nagsisimba, ilan ang aktibo sa simbahan na sumasali sa programa ng simbahan? 2%. 2% lang po kayo. 2% lang po tayo. Sa ating pong parokya, kung bibilangin ko po ang mga members ng organizations at yung tuloy-tuloy na sumasali sa program natin, aabot lang po tayo siguro more or less mga 1,500. Kakaunti lang po tayo na talagang active, ha? Maximum na yun siguro. Kasi sa mga members po ng mga organizations, mga 400 plus lang po ang mga members ng organizations. Sa buong parokya yan of 70,000 people. Paminsan-minsan, sabi, dami na rin, Father! Dami pumunta sa seminar. Totoo ba yun? Marami talaga tayo? 70,000 kaya tayo. Ilan lang tayo dyan na pumunta. Kahit punuin pa natin yung simbahan natin, 1,000 lang po yan. Seating capacity po natin simbahan, 1,000. Kahit punuin natin yan, kahit umapaw pa yan, ng Easter Vigil, umaapaw po, dahil marami pong yun sa labas. Hindi, kakaunti pa rin po yun, kapanagod pa rin po yun sa nagsisimba talaga. No? So, yan po malaking hamon sa atin. We have not yet appreciated really what we have as a church. At ito pong hamon sa atin ngayon bilang simbahan. Anong magagawa natin? At ang susi po dito na nakita ng simbahan ay ang pag-organisa ng ating simbahan. Kailangan na tayo mag-organisa. Hindi na yung pwedeng ang pagiging Kristiyano ko, ang pagiging Katoliko ko ay ang pagsisimba lang. Hindi na po yun pwede ngayon. Kailangan organisahin ang simbahan. Dahil marami na pong nawawala. Lalo na ang ating mga kabataan. Sila po ang unang nawawala ngayon sa atin. So sige po. Meron mo bang tanong? Or insight? Yes. So, Father, ang nangyayari, parang sama na siguro ko. I've already lost sight of our mission as a Catholic Christian. Kasi nga, sinabi ka, Father, na instead of you even mention yung sa Acts of the Apostles, they started that they went on preaching to Continue doing good. So, parang nawawala yun. At ang nangyayari pa, we are even trying to make us our problem, the problem of God, to save us, give faith, hope, and love. Baka naman ang napapansin ko, kasama na rin siguro doon, nawi-wayward mo kaya kang hindi yata definitive ang direction, Father. Ewan ko lang, Father, ha? Ako kasi, senior citizen na rin naman ako, Father. I'm trying to leave us a Catholic Christian. Because I kaya. Okay, sige. Okay, parang yung Father. Yes, yeah, that is good. Yung direction. Tama ba yung direction ko? Yes. Talaga ba direction ko to the Father is to Jesus, and I believe that He is the way, the truth, and the life. Yun ang parang question ko ngayon at this stage of my life. Totoo nga ba? O baka naman, because I inherited this belief from my parents, my friends, and my relatives, akala ko, I'm now going to my journey in faith, is really the journey in faith towards the Father through Jesus Christ. Yes. Equal na Father. Sige. Just continue the journey, and along the way, He will tell you that you are in the right path. Just continue the journey.
Okay? Just continue the journey. Yes, okay? So, kung wala na po, so let us pause for a moment of silence, no? And give thanks to God for the enlightenment that we had, for this new understanding, no? Itong bagong pag-unawa po natin sa kwento sa ating Ebanghelyo. Manalangin tayo sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa pananampalatayang inyong ipinagkaloob sa amin. Sana, Panginoon, maging matatag ang aming pananalig sa inyo, na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, palagi kaming mainiwala na kayo ay aming kapiling at kami ay inyong palagi sasamahan habang buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa aming mga kapatid dito sa aming simbahan para kami ay makapagbigay ng tulong sa isa't isa para kami ay maging matatag. Hinihiling namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. God bless you, and I hope you learned something today. Okay, God bless you all.